Sa lumalalang sigalot sa gitnang silangan, patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga Iranian proxy tulad ng Hezbollah, Hamas, at Houthi rebels. Ang digmaang ito ay hindi lamang simpleng alitan ng dalawang estado kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Iran na gumamit ng mga aliadong armadong grupo upang maimpluwensyahan ang rehiyon. Habang nagbabanta ang mga Iranian proxy sa teritoryo ng Israel, sinisikap naman ng international community na pigilan ang malawakang digmaan sa pamamagitan ng diplomatikong hakbang. Ang Iran ay kilala sa paggamit ng mga kaalyado at proxy na grupo sa iba't ibang bansa tulad ng Lebanon, Gaza, Syria, at Yemen upang maiwasan ang direktang labanan sa Estados Unidos at Israel. Kabilang sa mga ito ang Hezbollah sa Lebanon at Hamas at Islamic Jihad sa Gaza, na mga pangunahing instrumento sa pagpapatupad ng estratehiya ng Iran laban sa mga kalabang bansa. Ang mga proksiyang ito ay naglulunsad ng rocket attacks, drone strikes, at missile assault sa mga teritoryong Israeli bilang bahagi ng kanilang pagkontra sa mga interes ng Western nations sa rehiyon. Sa nakalipas na mga buwan, pinaigting ng mga grupong ito ang kanilang opensiba laban sa Israel. Halimbawa, iniulat ang missile attack ng mga Houthi rebels mula Yemen, na tumama sa Central Israel at nagdulot ng matinding takot at tensyon. Sa kabila nito, nais ng Iran na iwasan ang direktang gyera habang pinipilit itong gawing balanse ang diplomatikong interes nito sa mga bansang Arabo tulad ng Saudi Arabia. Habang humaharap sa matinding banta mula sa iba't ibang panig, naghahanda ang Israel para sa posibleng all-out war laban sa mga puwersang suportado ng Iran. Pinaiigting ng Israel ang pag-atake nito sa mga pasilidad at arsenal ng Hezbollah at Hamas, kabilang na ang mga pang-i-strike sa mga smuggling routes na nagdadala ng mga sandata mula Iran papunta sa Gaza at Lebanon. Kasabay nito, patuloy ang Israel sa paghingi ng suporta mula sa mga kaalyado nito, lalo na sa Estados Unidos, upang tiyakin ang kalamangan sa teknolohiya at kagamitan sa digmaan. Bukod sa militar na tugon, sinisikap din ng Israel na kontrolin ang epekto ng digmaan sa loob ng bansa. Sa kabila ng mga atake, umaasa ang international community na maiiwasan ang malawakang digmaan na maaaring hamatak sa buong rehiyon sa kaguluhan. Gayunpaman, patuloy ang pagbabanta mula sa magkabilang panig na pwedeng palalin pa ng mga hindi inaasahang insidente sa hinaharap. Ang umiinit na digmaan ay hindi lamang tungkol sa dalawang bansa kundi may masalimuot na epekto sa mas malawak na rehiyon. Ang posibilidad ng malawakang digmaan ay nagdudulot ng pangamba sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia at UAE, na kasalukuyang humaharap din sa iba't ibang krisis pang-ekonomiya at politikal. Samantala, ang relasyon ng Estados Unidos sa rehiyon ay muling sinusubok dahil sa pagbibigay nito ng suporta sa Israel habang pinananatili ang mga diplomatikong ugnayan sa ilang bansang Arabo. Sa ganitong konteksto, maaaring masaksihan ang pagpapalawak ng digmaan sa mga susunod na buwan, habang sinusubok ng Israel at ng mga proksiyang Iraniano ang kakayahan ng bawat isa. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, pareho silang naglalayong makamit ang higit na impluwensya sa gitnang silangan. Ang nag-aalab na tunggalian sa pagitan ng Israel at ng mga proxy ng Iran ay isang komplikadong laban na hindi madaling lutasin. Habang patuloy ang pagpaplano ng dalawang panig para sa mga susunod na hakbang, ang mga karaniwang mamamayan sa rehiyon ang higit na naaapektuhan ng karahasan. Ang kanilang kaligtasan at ang kapayapaan sa gitnang silangan ay nakasalalay sa kung paano maisasaayos ng mga lider ang tensyon sa mga darating na araw at buwan. Magpapatuloy ang kaguluhan kung wala tayong alam sa karahasang dala ng digmaan. Itigil ang digmaan at isulong ang mapayapang diplomatikong pag-uusap. Please like and share the love. Huwag kalimutang mag-subscribe. If you can't help them, at least don't hurt them.